Kamusta ka? Welcome sa Grow in Christ. Bago tayo magsimula ay may regalo ako sa iyong free ebook. Check mo lang sa description ng video na ito. Paano nga ba ang tamang pag-interpret ng Bible o yung tinatawag na hermeneutics? Kapag ikaw ay bagong Kristiyano pa lang, excited ka magbasa ng Bible. Kahit saan magbukas, feeling mo may mensahe agad si Lord para sa atin. Minsan, random tayo magbukas tapos ang una mong mababasa, Judas hanged himself. Tapos sa susunod, go and do likewise. Medyo nakakatakot, di ba? Doon ko napagtanto, hindi pala pwedeng basta-basta lang ang pag-interpret ng Bible. Dito ko nakilala ang tinatawag na hermeneutics. Hermeneutics, medyo nakakatakot pakinggan. Parang pang seminary o Bible school lang. Pero ang totoo, simple lang ang ibig sabihin nito. Tamang paraan ng pag-unawa sa salita ng Diyos. Parang sa love letter, di ba? Kapag may sinulat sa iyo yung taong mahal mo, gusto mo maintindihan yung tunay niyang ibig sabihin. Hindi mo pwedeng basta-bastang i-interpret base lang sa gusto mong marinig. Ganoon din sa Bible. Ang Bible ay love letter ni God sa atin at nararapat lang na unawain natin ito ng tama at may respeto sa orihinal na kahulugan nito. May mga paraan o prinsipyo ang hermeneutics na nakakatulong sa atin. Una, context is key. Huwag tayong kukuha ng isang verse lang tapos gagamitin sa kung anong gusto nating ibig sabihin. Dapat basahin natin ang verse bago at pagkatapos noon para alam natin ang kabuuang usapan. Pangalawa, alamin natin kung anong uri ng literatura ang binabasa natin. Iba ang pag-intindi sa Psalms na poetry, sa historical book tulad ng 1 Samuel, o sa prophecy ng Isaiah. May kanya-kanyang estilo ang bawat bahagi ng Bible. Pangatlo, kilalanin natin ang original na audience. Ang mga sulat ni Paul halimbawa ay para sa mga specific na churches noon tulad ng sa Corinth o Ephesus. Mahalaga na alam natin kung anong sitwasyon ang tinutugunan niya para mas maintindihan natin kung paano ito naaangkop sa atin ngayon. Pero, higit sa lahat, ang hermeneutics ay hindi lang tungkol sa pag-aaral. Ito ay tungkol sa paglapit sa Diyos ng may puso at pananampalataya. Hindi sapat na marunong lang tayo mag-analyze ng verses. Kailangan din natin ang guidance ng Holy Spirit para makita ang mensahe ng Diyos na buhay at makapangyarihan. Sa huli, ang tamang hermeneutics ay hindi lang para sa mga pastor o Bible teachers. Para ito sa lahat ng gustong lumago sa pananampalataya. Kasi kapag mali ang pagkaintindi natin sa salita ng Diyos, pwede itong mauwi sa maling paniniwala, maling turo, at maling pamumuhay. Kaya ngayon, tuwing magbabasa ako ng Bible, hindi na ako basta-basta lang. Humihingi muna ako ng wisdom kay Lord. Tapos, binubusisi ko ang konteksto, background, at tunay na mensahe. Hindi perfecto, pero mas malalim, mas totoo, at mas buhay ang pagkakaintindi ko ngayon. At sa bawat pahina, mas lalo kong nakikilala kung sino si Jesus. At yun naman talaga ang pinakapuso ng hermeneutics. Sana ay marami kang natutunan. Kung may mga topic ka na gusto mong pag-usapan natin, ay mag-iwan ka lang ng comment sa video na ito. Kita tayo muli sa susunod na video at palagi mong tatandaan na mahal ka ng ating Panginoon. God bless.